Bawal dito mabagal. Hindi ganyan. Atlet. Halata ang lungkot sa iyong mga mata, kahit di mo sabihin aking nadarama. Ang paglayo niya'y huwag mong ipagdamdam, mabuti nga't malaman siya'y salawahan. Karamay mo ako sa hapon at ngayon, asahan mong bukas ako'y naroroon. Naroroon ako hanggat ako'y buhay, katulong mo sa iyo ay nagmamahal. Tutulungan kitang malimot mo siya, ibabalik ang dati mong sigla. Aking gagamutin, puso mo'y sinugatan, sugat na dulot niya'y salawahan. Malilimot mo siya, tutulungan kita. Oh, wow, medyo ayos-ayos ang lyrics mo ngayon, no? Wala tayo dun sa Demolis. Oh, wala tayo sa Demolis. Oh, medyo okay yung ano mo ngayon, yung lyrics mo ngayon. Sa dahilan, pinuri kita, huwag mo akong ipahiya. Demolis na naman to. Ano ang dahilan? Bakit nagbago ka? Pag-ibig mo noon ay di na nadama. Nalulungkot ako, nagpapaalam ka, dahil may mahal ka ng iba. Ano ang gagawin kapag wala ka na? Nasanay na ako na lagi nang kapiling ka. Ang buhay ko noon ay lagi nang masaya. Kapag umalis ka'y malungkot na. Shortcut lang doon yun. Nag-shortcut. Palusot ka, Na-demolish pala, pero shortcut daw. Nakalusot. Bago ka umalis, ako'y turuan mo, malimot kang ganap, mabuhay ng bigo. Huwag nang ipagtanong, lumabis ba ako sa pagbibigay sa gusto mo? Ano ang gagawin kapag wala ka na? Paanong puso kong ayaw umibig sa iba? Aasa lang kaya habang may hininga, baka sakaling magbalik ka pa. Kasi mga boyfriend ko, paalis-alis na. Ano ang gagawin kapag wala ka na? Paanong puso kong ayaw umibig sa iba? Aasa ba kaya habang may hininga, baka sakaling magbalik ka pa? So ayan po mga kabayan, katatapos lang ng ating lunch. So nag-prepare na naman po tayo ngayon para sa ating merienda. No, pansit si Ate Joanne po mga kabayan para sa merienda naming lahat. Kasi dito sa amin, dito sa Viewdeck mga kabayan, no, alam naman natin lahat na malamig dito. So wala kang ibang gagawin dito, kumain ng kumain. Kaya wag na po kayo magtaka na lahat kami naglakihan, ha? Kasi ang kalaban namin dito malamig, and then kailangan namin merienda, kain, kape, lahat. Kaya tingnan nyo naman po ang tiyan namin dalaw ni Ate Joanne. Pati sila, sa amin lang yung nangingibabaw. Sabi nga ng tatlong Marias, dati wala tayong tiyan. Ngayon nagiging dalawa na daw ang mga tiyan nila. O ibig sabihin, nagkaroon na sila ng bilbil kahit papaano. O di ba?
Dahil puro kain, tawanan, anong mangyayari? Opo, Ganun na naman, gagawin? anong gagawin namin, 'di ba? So kanyan lang. Ligpit ng mga kalat. Oh, so ayan po pala mga kabayan, paliwanag ko lang ng konti. Kasi meron akong dito kasi pag nandito ako sa bundok, hindi ko masyadong mabasa yung mga lahat ng mga comment, no. May nag-comment po kasi doon regarding sa ating channel isa na si Sarah Q TV po mga kabayan. Ulitin ko po, si Ma'am Sarah po na may-ari mismo ng channel ay nasa Saudi. At ang gumagamit po at ito si Kuya Justin and si Ate Joanne. So sila po, hindi po ito si Sarah Q TV, no? Cute ka ba? Nasa Dubai po yung totoong cute. Ito may akyot. Yan! Nakakatakyot! Nakakatakyot kasi mga engkanto. Yung iba, kilala na sa Joan. Para yung iba kilala na. Tapos po mga kabayan, meron din nag doon, hindi naman bash, no? Kumbaga nagtanong lang. So yung ayuda po kasi na mga kabayan, ako po talaga nagsabi na mag-behind muna sila. Since na bago pa dito sa kabundukan, para pakiramdaman muna nila yung environment dito sa kabundukan mga kabayan. Sabi ko mag-behind muna. Pero yung pag-aayuda na sarili na gagaling mismo sa kanila mga kabayan, no, ay to follow, no? Na plano na po namin yon bago kayo nag-comment kung bakit hindi pa sila nagbibigay ng sarili nilang ayuda. So nag-start na po sila last few days, no, nag-start na po sila na unti-unti na makipagbigay, no, hindi man kalakihan, hindi man kaliitan, no. Ang importante po mga kabayan ay kahit papaano makatulong tayo sa mga kapatid nating ITAS dito. Wala naman yan sa palakihan o paliitan mga kabayan. Kung ano yung kaya, nabukal sa puso mo, no, kung ano yung kaya ng bulsa mo mga kabayan, ay pwede kang magbigay, pwede kang mag-ambag. No, hindi porke kunti lang ang pera mo na magiging dahilan na ayaw mo nang magbigay o ayaw mo nang tumulong. No, hindi rin porke marami kang pera na ikaw lang may karapatan na tumulong sa mga kabayan natin na alam naman natin na kailangan nila ng pagmamahal. So nag-start na po sila, na galing po sa bulsa nila, wala pa naman silang sponsor, syempre galing sa bulsa ng mga kabayan. And then bukod pa po doon, kahit nag-behind po sila sa ating mga kabayan, tuloy-tuloy naman po yung suporta ni Sarah Q TV na si Ma'am Sarah. Halimbawa, nung pabahay ni Cha, nakaambag po siya dyan. Sa pabahay ni Nanay Needs, meron din po siyang binigay doon, no? At 20,000 kung hindi ako nagkakamali, no? And kay Bayaw po pala nagbigay po siya, no? Nagbigay po siya ng 50,000, no, na galing po mismo sa kanya, 50,000 para po sa coming soon sa bahay ni Bayaw. So kahit naka-behind siya sa atin, no, pero tuloy-tuloy yung pagtulong, pag-alalay sa ating channel, and then yung service, no, nagagamit din natin. Like for example, nung pumunta tayo ng PidPid, no, and then nakita nyo naman all out support din po nila nung umakyat tayo dito nung pamaskong handog, no, sa mga ginagawa nila. Kaya minsan din po hindi nyo po nakikita, dagdag po pala, no, hindi naman din to bash, kumbaga i-explain lang din natin yung mga katanungan nila para alam din po nila, no. Okay lang yun. Open up naman tayo dito, wala namang problema, no. Yun namang sabi na bakit sa mahihirap na lugar, bakit hindi nakikita yung mga Sarah Q TV. Hindi po lahat ng vlog po namin na present po sila. So may mga times na makikita sila, may mga times din po na wala sila. Katulad din po nila ni Mami D, hindi din po lahat ng pagkakataon na nandyan po sila ni Mami D, lahat ng vlog, no, at nandyan din po yung mga Chocolate Girls, no, at nandito din po yung mga Sarah Q TV. Depende po yon. Kasi talagang may pagkakataon na kami lang, ako lang, no, or yung Datres Marias lang, or yung si Cha and Ate Flor lang, or si Kuya Justin. Depende po yon. Hindi lahat ng vlog ko po ay magkakasama kami palagi lahat. So depende po yon sa gagawin ko, depende po yon kung anong gusto ko, depende po yon sa panahon at sa sitwasyon.
Kaya hindi po ibig sabihin kapag wala sila dyan na hindi nyo po nakikita sa vlog ko na wala po sila. Nandyan lang po sila sa tabi-tabi. No, nandyan lang po sila sa tabi-tabi, nanonood lang o nakasuporta lang, nandyan lang po sila. Ako lang po yung nakikita sa camera. So yun lang po. No? Sa bagay, sabi naman ni ma'am, solid viewers at hindi siya hindi siya basher. Pero ito yung ano, nagtatanong lang naman si ma'am, nagtatanong lang. No, tayo naman ay open sa pagtatanong, sa mga katanungan, no? Walang problema po 'yon, no? Lahat welcome magtanong, no? Ay opinion po 'yan ng bawat isa sa atin. So, yun lang po. Salamat. So, ulitin ko po ang Sarah Q TV sa hindi pa po nakapag subscribe, bisita. Please bisitahin nyo po kasi soon ay tuloy-tuloy. Naudlot lang po yung aming paglalakbay para mamigay ng ayuda dahil umulan and then ang dami pang kailangan na materials dito sa sa pabahay natin. Ganito talaga kapag meron kang pabahay, pag may proyekto kang pabahay mga kabayan, takaw oras, pagod, matitingga ka, may gusto kang puntahan pero makakancel mo yun kasi syempre priority mo yung pagpapagawa ng bahay. Kasi yung ibang mga sulpot-sulpot na ibang materials po mga kabayan ay kami na, hindi na po namin pinapadeliver. Kami na po ang naghahakot mismo. Truck na po. Kaya nga yung truck namin mga kabayan, nakikita nyo naman, no? Kahit tubig, nakita naman natin yung pag-aakyat baba dito kay layo-layo, no? Binabalikan yan. Kaya pag nagasolina ka dito na full tank, pag buong maghapon ka dito paikot-ikot, pabalik-balik, paakyat-akyat mga kabayan, ako po. Katulad nung karaan, naubusan, nag-full tank kayo may bago umakyat and then, nung kahapon ka ba naggasolina, nagdagdag kahit paano baka mamaya mabitin. No, dahil sa nasa Florida tayo. Opo, napakalayo din po, mamindi. Naka 3 months tayo. Kaya ganyan po, pag may pabahay, asahan nyo na po, wala kami masyadong ibang vlog. No, halos pabalik-balik na sa isang lugar dahil naka-monitor po tayo sa gumagawa para mapabilis yung gawa at hindi sila mabibitin sa materialis. Kaya wag po kayong magsawang manood, suportahan, no, kung bakit pabalik-balik yung vlog natin. Kasi ibig sabihin nun, meron tayong ginagawa, pina-priority po mga kabay na hindi natin malayuan. Kaya please, manood, huwag magsawang manood without skipping ads, paki-like and share at ganoon din po sa Sarah Q TV, Makoy Injakoy and Team Lori Driver po mga kabayan. Thank you. And ano pa bang concern natin na mga maliliit na mga problema lang na ibig sabihin, ako nga yung iba pag nag-care sa'yo, syempre nagsasuggest lang sila kung ano yung dapat. Pag alam naman natin na maganda, syempre mas matutuwa pa nga tayo kasi ibig sabihin concern sila sa iyo. No problem about that. Ina-accept natin yan at thank you kasi mahal kanila, nandyan sila, solid viewers mo sila, so karapatan din nila na meron silang itatanong at sagutin natin. Noon lang yun. Okay, so ayan nga po mga kabayan, iluto natin yung ating pansit. Kahit si Mami Di, alam niya kung gaano kahirap kasi sa bahay pa lang niya, inabot kami ng 3 months mahigit. Hanggat na disgrasya tayo sa sobrang pagod na. Apalit nga, doon tayo naghihigib. Ang layo, no, Mami Di? Drum naman. So lalo na ngayon mga kabayan, sunod-sunod. After nito, ilang araw na lang ito mga kabayan, matatapos na. Itong CR na lang po kasi, no, matatapos siya mamaya po, no, matatapos na yan. Konting kimbot na lang yan. Siguro today matapos na yung CR, bubong na lang ang kulang. Mamaya po, papasilip ko po sa inyo yan. Then after nito mga kabayan, tawid tayo kay Nanay Needs. Mag-umpisa na naman po tayo doon pa-deliver sa mga and then maglagari and everything. Tapos, babalik pa ako dito kasi nakiusap po na ako na unti-untiin ko lang yung bahay ni Joel. No, kasi pinturahan ko pa yan, ipifinish pa yung, ipapalitada pa yung labas. So, unti-unti lang. Balikan na lang yan. No problem naman, unahin ko muna isingit yung kay Mami Needs. So ayan, sinala na po natin yung manok, pakuluan natin, palambutin natin mga kabayan
para mahimay natin. At syempre yung sabaw niyan. Pinangsabaw din ba? Tama? Oo. Panglasa. Ayan, matagal na akong hindi nagluluto mga kabayan. Oh, nagpasalamat nga po ako eh. Buti na lang inaway ako sa best friend ko noon. No, nagtrabaho ako mga kabayan. Inaway ako ng best friend ko. Kasi lagi ako nakaasa sa kanya na magluto. Siyempre sanay ako na hindi ako nagluluto sa amin. May tagaluto, ano. So, nung magkasama kami ng best friend ko, pinupush niya ako na magluto. Kailan natatakot ako kasi hindi nga ako marunong. No, and then hanggat natuto ako mga kabayan kasi inaway niya ako. Wala na magluto. Oh. Kaya pinilit ko yung sarili ko na matutong magluto. O nung natuto naman ako magluto mga kabayan, ay na-enjoy ko naman, no? Magluto, nag-asawa ka na? Yes, nung natuto ko magluto, nag-asawa na ako. Aday. Oh. 'Di ba? Oh. Ngayon naman, syempre, nandyan si Cha, tagaluto sa akin. Kaya, imbes na masarap na ako magluto noon, ngayon ay wala na naman. Hindi ko na alam. Hindi ko na naman magluto. Patsyam-patsyam na lang. Paano pala tong ganito din hiwa? Buti na lang. Medyo nakakaintindi yung mga engkanto. Buti na lang to, the rescue itong mga engkanto, malakas ang pang-amoy. Pero sa lang mga kabayan, pag sa gabi, hindi nyo na po talaga sila makikita. Pag sa araw, nakikita nyo po. No? Kasi pag halimbawa, pag natutulog na kami mga kabayan, pag yung bigla silang nawala na hindi mo na nakikita, ibig sabihin, umuwi na sila sa lungga nila. Sa butas ng bato. Oh, sa butas ng bato. Yun po, ang aming... Oo Oo naman. Ganun lang yun. Shortcut. Luzon, Visayas, Mindanao. Everyone, everybody. Hold the world. Woohoo! Nandito po kami sa view deck. Ito ang kakantahin ko kahit saan man kayo. Huwag niyo akong kalimutan. Hinday ng buhay ko. Wow. Ikaw ay nasahan. Bigla kang nagtampo. Ano ang dahilan? Kung Bagay yun sa'yo yung diringgin kanta mo niya. lang, ang puso ko'y nalulumbay, taguy ko araw-araw, ikaw Inday, larawan mo Inday, hinahagkan-hagkan, kinakausap ko, luhay bumubukal. Saan ka man ngayon? Ako ay nalulumbay. Pag di ka makita, ako'y mamamatay. Hinday. Nahan ng kainday. Oh, gusto ya? Dodong naman, dodong. Kasi may hindi, di ba? Oo nga pala. Kasi, dodong. Dodong ng buhay ko. Yan. Ikaw ay nasahan. Bigla kang nagtampo. Sa akin nagpaalam. Kundi ringgin mo lang. Ang puso ko'y nalulumbay. Taguy ko araw-araw. Ikaw Dodong. Larawan mo Dodong. Hinahagkan-hagkan. Kinakausap ko.
luhay. Mali! Bumubukal. Anong hinagan-hagan? Ano po? Ano doon? Ikaw, Dodong, hinagan-hagan. Ano po yon? Larawan. Hindi. Ano? Halara. Larawan mo, Dodong. Hinahagkan-hagkan. Mali. Bakit? Brief mo, Dodong. Aking hinahagan-hagan. Brief mo, Dodong ko. Hinahagkan-hagkan. Dahil ikaw ngayon sa akin ay magpapaalam. Ano kaya ngayon ang aking gagawin kapag di ka makita? Ako'y mamamatay, Dodong. Namatay sa amoy. Oo. Brief mo na ngayon ang aking kapiling. Nasaan ka man, Dodong? Ako'y nalulumbay kapag di ko maamoy, Dodong. Ako'y mamamatay. Kapag di ko maaamoy, ako'y mamamatay. Ganun din pala. Dodong, Dodong, nasaan ka? Oh, Dodong! So ayan po mga kabayan, hinihimay na po natin yung mainit na chicken. O mainit pa yan, Ate Joanne. Ayan, Baka hihimayin maano ka. natin, pangsahog natin sa ating pansit. Bihon. So ayan, maraming salamat po. Ma'am Tis Hebert, ayan, pangmerienda po namin. Salamat po sa pagbibigay ng pambili ng food. Malaking alalay po sa akin mga kabayan dahil everyday marami kami dito. Walang mainit ka siya ah. Oo naman. Magsaw-saw ka nga lang naman sa ano. Sa tubig. Hindi ako nakapagsabon ng kamay. Kaya na lang dalawa. Vitamins daw yan, Mami. Oo. Pampalahap. Pampalahap. So ayan po mga kabayan, ginigisa na po natin yung ating manok para sa masarap na pansit. Ayan, so gisa-gisa para masarap. Simpleng recipe pero masarap yan mga kabayan. Pati kanin namin mga kabayan, parang ang sarap po, parang sarap kumain, kailang busog na ako talaga. Hindi ko na kaya. So ayan, lagay na natin yung chicken. Okay. Mahulog ka tayo, huwag kang sumandal, baka makalimutan mo. So ayan mga kabayan, nilagay na po natin yung ating gulay. Oh, di ba? So ayan, nilalagay na po natin yung ating pansit bihon. Wow, so yummy. Yan. Dito po, Nananis. Ita. Ba't hindi sila magpaano? Yung ano ba? Doon kasi nandun. Yung kwan. Ba't alila makibat? Kita, ano po kayo? Kasi mababa kasi Nananis. Akyat. Taas po kayo, taas. Yan. Siguro kilala nini. Yan.
So ayun mga kabay, naghahanap kami ng signal kasi naputol-putol yung pag-uusap namin sa anak ni Nanay Nids. Itaas nyo po yung isang kamay nyo po, Nanay Nids. Yung isa. Itaas. Ito ang mamatyo. Ganyan. Yan. Para, hindi pa rin yung signal kasi may hawak kayong ano. Opo. Ayan. May signal na po? Wala man eh. Wala pa? Itaas nyo na po yung ano para ako mag-dial. Ang hirap ng signal. Oo. Saan yun? Pata. Nawala na talaga. Oo, wala na talaga. Tignan mo yung ulan doon. Not registered. Okay, deliver natin yung ating merienda sa ating mga karpintero. Hindi lang karpintero, mga kabayan. Para sa lahat. So, dinadala na po namin yung merienda namin sa baba para hindi na sila lalong mapagod yung ating mga the boys. Continuing bungkaling the lupa para maging patag siya. Ayan, look at that mga kabayan. Pinapatag na dahil yung CR natin ay almost na. No. Kaya tinatambakan po ngayon. Merienda time! Merienda muna. Talagang pinatag yun na talaga dyan Wow! Nakahanda ang sasakyan nila. Wow, ang galing. Binabawasan nila dito mga kabayan kasi high ground dito, no? High ground kasi dito mga kabayan. Kaya papatagin po nila para pantay po doon, no? Medyo malaki-laki pa to. Hindi to basta-basta maano mga kabayan. Ang importante mayroon lang silang panambak dito sa CR natin. Oo, okay lang. Ito muna unahin nyo kasi yung importante. Nagbawas lang sila dito mga kabayan kasi pag wala ng trabaho, unti-untiin din yan pantay dito lang naman. Umapoy ba na makita kahiyakan ng pawas. Buti malambot yung lupa, no? Ayun, no, malambot. Di katulad pag yung ibang texture ng lupa na matigas. Abay. Malambot to eh. Ayan, no. Ay, pupunta lang sa harapan yung lupa. Ayan, no, malambot siya. Dito. Masarap. Bungkalin mo yan dyan. Malambot naman din, oh. Isang kamay nga lang yan, oh. Ay, bawal magpahinga. Marami ka doon. Hindi ganyan mabagal. Kasabang yan. Bawal dito mabagal. Hindi ganyan. At least, yung ko, malaki yung yan, malalaki. Manabo sa bunga. Ganyan lang dapat kumilos para di masyadong mapagod. So yun, mga kababayan, no? Kalibil ng tao po yung tinambakan namin kanina. Mga 5 feet po yan. Kasi tambak na yung banda doon. Kaya yun, konti na lang, malibil na yun dito. Nandun yung si Kuya Marlos kanina, halos di na makita eh.
Ganun kalalim yung tinambakan Kailangan namin. pala may guantes. Kaya ko to eh. Wala lang guantes, papaltusan ako. Kahit nga tungkod, napapaltusan ako eh. Kahit tungkod ang hawak ko. 4 na patong tayo, no? Hollow blocks. So yung dyan mga kabayan, para mapit-pit siya, mamaya darating yung pison. Kaya lang mo, Joan. Ay, nandito pala yung pison. Ate Joan, gulong-gulungan mo nga yan. Tingnan natin kung hindi mapit-pit yan. Kain muna kayo, malamig yung ano. Kaya nga binaba na namin, hindi namin nilagay sa lagayan para hindi lalamig. Naamoy ni Kuya Jewel yung ano eh. Kain muna kayo, manyaman yan. Ako nagluto. Si Cha naghiwa. Pampahaba ng buhay. Ano to, Kuya Jewel? Pampahaba ng buhay. Pampapulupot ng bihay. Pansit. Tapos, pag nagpupo po mga kabayan, ganyan lang kasi ano na ngayon, high-tech na po ngayon mga kabayan. No need na ang inodoro. Ganun na lang po. Tapos magwiwi na at least tipid. O, di ba? Kailangan, ang babae, bawal ito kasi higupin. Para tipid, di ba? Diyos ko, magsige pa tayo sa semento, boss dyan, ay ano lang dyan, itapat mo lang yan dyan. Okay na. Kaya, okay, sige na, merienda na kayo. So, pataro, gusto ko. Ay, apo! Baka bukas pa kayo makarating ko doon. Marami din, madam. Hindi, meron na po dyan sa baba tayo. Ganyan lang kalalapit. Yan, kubo na yan. Tapos dito. Wow! Sa tabi-tabi lang. Oh. So, ayan, serve na natin yung ating pansit. Pagbalagtar, hilaw. Maiwan na lang sa tayo dito. Tapos, Oh, kalamansi. Kasap. Tayo. delicious. Unahin mo na natin Sarap. magpagod. Nyaman. Buto-buto. Unahin mo na natin yung nagpagod, yung... Ito pa yan. Tayo, napagod is katitingin. Amoy lang pala. Amoy-amoy na lang tayo muna. Amoy lang po, napamuna. Lalo Siyempre. kapag kinain mo, masarap. Nay, ito po, Nay, oh. Kasi napagod din po kayo sa katitingin, Nay. Mahirap din po yun, Nay. Yung nakatingin lang. Mas maganda pag may ginagawa, pagpawisan ka eh. Ano yung Kuya Jewel? Trabaho po, hindi madali. Parang babae po. Na, Madaling sabihin, mahirap na gawin. Parang babaeng niligawan ng pansin kaya sa bandang huli, baliwala pa rin. oh. May ano ka ngayon, ha? May bala ka ngayon, umuhugot ka ngayon, ha? Pagod ka. Yung gamit mo, Teo, maganda. Pero mas maganda to, oh, kasi paano yung nguso niya. Oh, masarap siya eh, ano. Ganyan, bakal. Magaling masira yung ano, kahoy. Hindi, mabilis oh. Maglinis. Okay, so muling pasilip po natin sa bahay ni Kuya Cha. Kuya Joey, nasa isip ko pero Kuya yung nabanggit ko. Muling pasilip po sa bahay nila ni Ate Cha and Kuya Joel po mga kabayan.
Yung terrace po natin ay naka-flooring na po tayo, no? Noong nakaraan, wala pa pong flooring yan. And then, itong pati palitada sa loob ay okay na rin po mga kabayan. Yung labas na lang po, wala pang palitada kasi sabi ko, balikan na lang namin yan kapag kami na naman ay may budget na naman. Pag-iipunan ko po ulit itong labas kasi gusto ko para tingnan po yan. Tapos lalagyan ko ng pintura. Then palitada na naman sa labas. Pag-iipunan natin yan. Hindi natin kaya yan kung isang isang pitik lang. Hindi bali ay okay naman na siya. So pag natapos yung kay Nanay Needs, Nanay Miling, kay Bayaw, babalikan ko po ito. Unti-unti na naman po yung mga kabayan. Tapos yung CR natin, kahit mahirap ang tubig dito, yung mga tao dito ay masipag naman mag-igib, ay no problem. Kaya binigyan ko ng CR. Hindi ako magbibigay ng CR kapag tamad mag-igib. Mangangamoy lang, useless. Hindi rin magamit kasi walang tubig, walang mag-igib. No, ito ay pinagawan ko ng CR po mga kabayan. 2 pintuan po yan. So ayan, nakikita nyo po. So sakto lang, standard size. No, hindi maliit, hindi malaki. Sakto lang po talaga mga kabayan. No. So ngayon, siguro mamaya hanggang mamayang hapon or bukas ay patutuyuin pa nila bago nila malagyan ng bubong. So ayan, simple lang po pero alam naman po natin kung gaano kahirap o yung expenses kapag nagpapagawa tayo ng bahay. Lahat, no? Lalo na nandito tayo sa remote area. So per dolyares yung kailangan natin dito mga kabayan. Pero sa sipag at tiyaga ng ating team ay kahit papaano ang sarap sa pakiramdam at ang sarap tingnan na kahit papaano ay may nakita na natin na malapit na matapos. So naka-flooring, ayan. Ayan. Hindi ako papasok kasi mga kabayan, putik yung yung shoes, pakita ko lang. Ayan, naka-flooring na po yan mula doon sa kusina. Then magdudugtong pa si Kuya Joel dyan ng dirty kitchen. Kasi pagkatapos itong bahay, ay makaluwag-luwag na naman. Iba na namang project. Pahinga muna. Pahinga muna tayo kasi sobrang busy natin. So yan lang. And then yung pintuan natin, naka-ready na yan. No? Hindi ko pa talaga binilhan yan. Sabi ko sa kanilang. Kasi ipagsabay ko na dito sa pintuan ng CR para isang puntahan na namin na hindi kami pabalik-balik, no, paikot-ikot para kaming turumpo mga kabayan. Ay pang-isahan ko na, sabay-sabay na sila. 2 door dito and then 2 door din loob, no, sa bahay. Putog yan. So ayan po mga kabayan, meron tayong nagpahabol. Sponsor po natin. No, nagpahabol ng 5,662. Walang iba kundi si Ma'am Chris Pasis, no? Isa din po sa ating very generous sponsor po mga kabayan. Sabi kasi niya sa akin, Lori, sige, mag-aalalay ako sa iyo kasi magpagawa ka pala ng CR ay magpapaabot ako ng biyaya, no? Kaya nagpaabot po siya ng 5,662. Tamang-tama, bumili tayo ng materials kaninang umaga, no? Nagpahabol tayo din. Bukas, hindi pa natin alam kung kukulangin yung hollow blocks ko yan, no? So bibili pa tayo ng hollow blocks. Yung semento hindi ko pa alam kung kukulangin. So nakadepende tayo mga kabayan. No, may pahabol pa tayo dito. And then syempre yung pintuan. Yung pintuan sa loob at saka sa CR, no? Kaya habang tumatagal ay para siyang lastiko mga kabay na nababanat. No, talagang nag-i-expand yung expenses natin mga kabayan. Ganun talaga pag nagpapagawa. Hindi pwedeng sabihin natin halimbawa, budget natin is 100,000, no.
maaring times 2, no? Hindi pa included dyan yung mga ibang expenses like food and merienda and yung labor. Depende pa sa laki at sitwasyon mga kabayan yung mga expenses na kapag tayo ay nagpapabahay. Kaya maraming salamat po muli Ma'am Chris Pasi sa additional yun po para dito sa CR 5,662. Okay. At syempre, salamat din po pala sa lahat ng naging sponsor sa kusina, no, sa terrace, sa bahay. Maraming salamat po talaga sa inyong walang sawang pagmamahal. Sabi ko nga, paulit-ulit, regalo ko dapat sa kanila yan. Galing lang talaga sa akin dapat. Pero nandyan, hindi mapipigilan yung ating mapagmahal. Very generous sponsor na talagang inaalalayan nila ako. Salamat. More or less, siguro kung kasama ang food mga kabayan, gagastos din dito ng 150,000. Kasi ang materialis pa lang ay more than 100k din, may pahabol pa na. Hollow blocks, hindi ko alam kung ilang hollow blocks ang kailangan. So, more or less 150. Kusina lang po yun ha. Kusina lang yun sa terrace sa CR. Hindi pa, bukod pa yung bahay talaga na dating lang yun. Yun nandoon lang. Ito lang. Kaya hindi biro yung pagpapagawa ng bahay. Kami sa delivery pa lang po mga kabayan, super duper. Kung ang hollow blocks, like for example, yung hollow blocks natin, pag ikaw ang mag-pick up, merong 5, merong 8 na makukuha mo per piece. 5? O meron, si tatay. Size ata, baka size yun. Hindi, may nakakaano si tatay, alam niya. 5 pesos? Oo. Ikaw yung magkuha. Tapos, Ikaw magkuha, kasi ang talaga la 8. ang problema, tayo ang Hakot. Opo. Kaya 8 talaga. Pero kung i-deliver ng mga kabayan, tinutal ko, pumapatak ng 18. 18 per piece. So, ang laki ng difference. No na, isa per piece. Isa. Oh. From 5 pesos to 8 pesos po, pick up mo. Pero kung magpa-deliver ka, pumapatak siya ng 18 pesos each. So, ganyan po mga kaibigan. Hollow blocks pa lang po yun. Diba? Hollow blocks pa lang po yun. Sa lahat ng binili natin mga kabayan, imagine. Kailang wala kang choice. Gusto mo magpabato ng bahay? Kailangan mong bumili ng materyales. Wala kang choice. Hindi ka pwedeng magreklamo. Diba? Kaya bibili ka talaga kasi malayo. Nasa remote area tayo. Siyempre, i-charge po nila yan mga kabayan. Kahit ayan po, nag-uusap sila. Lumalaki. Hollow blocks 18,000. Hollow blocks lang po tayo nung kayo sa inyo na nagpa-deliver. Magkano po? 1,000, 18 mil. 1,000 pieces, 18,000. 1,000. So, lahat po nun, 80,000, ay 82,000. 82,000 na si tatay pero bahay niya wala pang dingding, wala pang bubong. Wala pang buhos. Wala pang buhos. Tapos, ako lang ang gumagawa. Tapos nakatipid pa si tatay dahil siya lang ang mason doon. Then yung mga anak niya. Ganun po dito mga kabayan. Kahit naman saan ka magpagawa dahil ang mahal na ngayon ng materialis. Mas nadagdagan lang yung presyo kasi nga i-deliver nila sa iyo ng napakalayo. Ganun po yun. Imagine, 1,000 pieces hollow blocks, 18,000. Tingnan po mga anak niya babae. Gumagawa. Para lang makatipid po. Opo. Ay, ito po sila. Pati mga anak na babae, tulong-tulong na rin para makatipid. Ate Joanne, nasaan ka na? May trabaho ka na. Maglapinding ka dito sa... Pamupun, datira. Hapon bunga. Bigay yan. Yatutulay na kan. Iyon, pareho ng ano yan eh. Iyon doon. Huwag muna yun doon. Bibigay yan, bagong pati. Malaki yung pundasyon mga kabayan sa CR kasi slanting yung lupa. High ground, no? Tapos nandoon yung CR. Slanting yung lupa. Kaya hinahabol natin ngayon para mapantay dito. No? Kaya laki ng tambak po nila mga kabayan.
Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.